May mga drawing na nabubuo gamit ang lapis, pero ang artwork na ito nabuo gamit ang isang pangalan, EALA. Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong portrait. Pero kapag lumapit ka, mapapansin mong hindi ito puro linya o shading. Libo-libong beses kong isinulat ang salitang EALA para mabuo ang bawat detalye ng kanyang muka, buhok, uniforme, at bawat anino. Ito ang tinatawag na typography art, isang uri ng sining kung saan ang mga salita ang nagsisilbing lapis para makabuo ng isang larawan. Pinili kong iguhit si Alex Ayala dahil isa siya sa mga atletang nagbibigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino. Sa murang edad, ipinakita niya na ang sipag, disiplina, at tiwala sa sarili ay kayang magdala ng isang atleta sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Habang unti-unti siyang nakikilala sa mundo ng tennis, lalo rin niyang pinapatunayan na kayang makipagsabayan ng isang Pilipino sa pinakamagagaling sa mundo. Habang ginagawa ko ang drawing na ito, bawat salitang EALA na isinulat ko ay parang simbolo ng bawat oras ng kanyang ensayo, bawat laban na kanyang hinarap, at bawat pagsubok na kanyang nalampasan. Hindi lang ito tungkol sa pagguhit ng isang mukha, isa itong paraan ng pagbibigay pugay sa dedikasyon at determinasyon ng isang atleta na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Hindi naging madali ang artwork na ito. Nangangailangan ito ng matinding pasensya, tamang sukat ng bawat letra, at maingat na paglalagay ng mga salita para mabuo ang tamang lalim at detalye. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring makaapekto sa kabuuang larawan. Pero katulad ng tennis, ang bawat magandang resulta ay bunga ng tiyaga at walang sawang pagsasanay. Sana ay nagustuhan ninyo ang typography art na ito bilang simpleng tribute kay Alex Ayala. Kung gusto pa ninyong makakita ng mas marami pang realistic drawings at typography art ng mga sikat na personalidad, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang page na ito. Maraming salamat sa panonood. Ako si Raymart, at ito ang aking paraan ng pagsasama ng sining at inspirasyon, isang salitang paulit-ulit na isinulat hanggang sa maging isang obra.